Guys, welcome back to our channel. Ayan, guys, sa today is meron po tayong i-review motor from Honda. Ito po yung kanilang bagong scooter, ang PCX 160. Let's begin. So guys, bago tayo magsimula sa ating review, alamin muna natin yung mga basic specs ng ating PCX 160 ABS. O nga pala guys, may dalawang variants itong PCX 160 na nilabas ng Honda. Ito po yung ABS version at saka yung CBS version. Meron itong kulay na tatlo guys, white, red at saka black. Ang makina ng PCX 160 guys is upgraded na siya ng 157cc displacement. Meron siyang 15.8 horsepower. Ang kanyang fuel tank capacity naman guys ay 8 liters. Cooling system naman guys ay liquid cooled. Meron na siyang 4 bulbs per cylinder. So dati guys is meron lamang siyang 2 bulbs yung PCX 150. At ito yung pinakamaganda guys. Based on their fuel consumption guys ay meron lamang itong konsumo ng 45.1 kmpl or kilometer per liter. At may padagdag pa tayo guys, bali dual disc brakes na po itong ating ABS 160. So simulan natin dito sa harapan. Ayan, so ito po kanyang front cowling. Ayan, so ito po ang headlights. Okay, papakita natin, i-on natin yung headlights. Okay guys, so ito yung kanyang headlights. Ayan, so naka high beam na po tayo nito guys, kinumbine na natin high beam at saka low beam. Ito yung kanyang park lights dito, at ito naman yung kanyang signal lights or turn signals. Lahat niyan guys ay fully equipped ng mga LED bulbs. Ayan, so wala kang makikitang halogen, so equipped na talaga siya ng LED, right? So ito naman ang kanyang front fender. Tapos meron ditong ABS na sticker. Yan. And then ito naman ang kanyang front wheel. Meron siyang lapad na gulong na 110 by 70. Ito yung front disc niya guys. Ayan. So makikita nyo dito guys ang kanyang ABS na sensor na sa harapan. Okay, equipped din siya ng Nissan dual piston caliper sa front na brakes. Ito naman ang kanyang front shocks. Alright guys, so dito naman tayo sa bandang side. Alright, so ito na po yung kanyang disenyo. Meron siyang shape na paganon, at dito naman sa baba. Yan. So, sa pinakailalim. So, ito naman ang kanyang side stand. And then, naka-center stand na tayo guys. Ito naman ang kanyang footboard. Right? Sa footboard niya guys is meron na siyang rubber na apakanan. Yan. So, this one guys is factory or OEM o tinatawag nilang stock. So, dito banda guys ay matte na plastic, made of plastic mat. And then dito guys is meron konting shapes or mga may konti siyang design dito guys. Lapit na natin ng konti. Ayan, so yung kanyang plastic na matte color ay meron siyang konting design, but dito sa kabila ay wala. Simple lang, ito yung merong design. And then itong PCX na 160 nating ni-review guys, ito yung pearl white na kulay nila guys. Ayan, as you can see, pag naiinitan siya ng araw, sobrang ganda. Ayan, para siyang mayroong glitters na kumikintab-kintab. Okay, so dito tayo sa bandang harapan. Meron siyang compartment dito guys. Ayan, so cellphone compartment, and as usual meron siyang ayan, USB cellphone kung magcha-charge tayo. Yan, so automatic na guys. 12.1 ohms para sa ating. And then dito naman tayo sa
bandang gilid sa kanan. Alright, ito guys is nabubuksan to. Natatanggal to guys. Dali lang. Yan. So, actually, hindi siya compartment guys. Meron siyang mga screws. Ito, ang gamit na ito guys is kapag tatanggalin itong sa front cover. So, ito yung access para sa Phillips screw o sa screw niya para matanggal yung screw. So, ito yung tinatanggal. Okay, so ito naman yung kanyang keyless na ignition. Ayan. Okay. Ito yung sa kanyang fuel. Okay, ups. Iwan muna natin. Dapat dito sa may fuel. Okay. Right, so ito yung kanyang fuel tank. Ayan, so ito yung lalagyanan ng gasolina. Ito yung kanyang plastic. Plastic finish, meron siyang design, same lang dun sa gilid. Ito naman sa banda dito guys is simple lang yung kanyang design na matte color. And then all the way here ay yung pearl white. So dito handlebar. So ito yung pinaka nagustuhan ko sa PCX. Ang kanyang handlebar ay naked type. Ayan. So what I like the handlebar of PCX guys is napaka-elegante. Sobrang para sa akin guys lang naielegantehan ako sa kanyang design. Ayan o, tignan nyo dito. Meron siyang combination of chrome and gloss black accents dito sa kanyang harapan. Ayan. So sa tingin ko guys, hindi ito yung parang pipitsugin o mumurahing chrome coated na handlebar. Hindi siguro to yung madaling makalawangin kapag nabababad sa ulan o nababasa. Ayan, so dito yung sa kanyang bar end. Pati na yung bar end niya guys is chrome. Wow, ganda. And then ito naman yung kanyang side mirror. Alright. Ayan, sa side mirror. Ito naman yung kanyang brake levers, pati rin sa kabila. So, sa kanyang brake levers lang guys is ang kulay na to is yung aluminum na silver. Ayan. Yan, sa tingin ko guys, no, para sa akin lang, maganda siya kung gagawin siyang itim. Itim din yung kulay ng brake levers para bumagay dito sa kanyang harapan na black and chrome accents o gawin siyang chrome. Medyo ito yung pumangit ng konti lang sa handlebar ng PCX 160. And then ito naman yung kanyang mga brake na reservoir. Napakaganda guys, no? Ang ganda tingnan kapag naked handlebar talaga, no? Kasi makikita mo yung kanyang mga brake fluid na reservoir na Nissan. Nissan po yung kanyang brake fluid reservoir. Ayan, tignan natin guys. Oops. Ayan. So, Nissan siya guys. Right? So, Nissan yung kanyang mga brake calipers and Nissan din yung kanyang brake na fluid reservoir. Right? So, ito yung front. Ito naman yung kanyang dashboard guys. Try natin i-on para makita nyo. Right, so yan siya ngayon guys, naka-signal, naka-hazard tayo ngayon. Okay. So sa bagong PCX guys is maganda iniba or binago na nila itong kanilang dashboard or speedometer panel. So dito guys, as you can see yung kanyang turn signal. Tinang konti yung camera, yan. Dito, ang ganda oh. Grabe. Parang nakakotse guys. Itsura ng panel gauge ng PCX. Meron siyang PCX na logo dito. And then dito sa gilid guys, sa bandang kanan, nandito yung batteries icon, engine, check icon, yung sa kanyang temperature, at saka yung high beam. Dito naman sa bandang dito yung sa ABS na icon. Nandito rin naman yung start and stop. Ayan, nandito yung sa key.
And then dito naman sa gitna guys ay nandito yung kanyang speedometer. Ito naman yung odometer. So as you can see guys, ayan, sobrang bago yung ating PCX. Meron lamang siyang 770 km. Ito naman siya kanyang gas gauge dito. Ayan, ito naman yung sa kanyang average per liter. Ayan. So ito yung current consumo natin guys, 36.9 km per liter. Ito naman sa orasan. Meron ditong select and set windshield. So yung kanyang windshield guys, hindi siya ganong mataas. So katamtaman lang yung windshield niya. Meron siyang tatak dito na Honda Selectable Torque Control. Ayan, so dito naman tayo sa kabilang side ng handlebar. Ayan. So nandito ang kanyang start and stop switch. Ito yung hazard and ignition. Okay, ito naman yung kanyang upuan guys. And what I like sa seat cover ng PCX guys is maganda yung pagkaka-combination niya at pagkakagawa. Tsaka hindi siya talagang mumurahing material na ginamit dito sa ating PCX. So yan ang tingnan nyo guys. Oh. Leather. Ayan, leather. So dito banda lang guys is parang meron siyang malalim. So pag ayan, parang nabibinat yung kanyang leather guys. Pero pag hindi siya inupuan yan, magsha-shape na parang ganyan. So pag pinush ko guys, ayan. Ang delikado lang nito guys is pagka na siya ng sharp na mga bagay. So posibleng mapunit to. Hindi siya talagang lapat na lapat guys. Sa upuan ng PCX. Ayan, hindi siya lapat-lapat. Yun nyo. Oh. So baka meron kayong susi sa inyong mga bulsa tapos maupuan nyo. Ayan, punit. Delikado. So ito yan guys. Dito naman same leather din na gray ang kulay o color. Dito naman is a gray. So dito naman tayo sa bandang gilid. So meron siyang gold chrome na PCX na emblem. Ayan. Wow, ang ganda. Na-amaze ako sa design ng PCX guys. Ito naman sa kanyang foot peg ng kanyang passenger. So the same lang din nung previous na model ng PCX. Dito naman tayo sa kanyang CVT section o sa kanyang makina. Ayan, so dito sa bandang CVT section guys is meron ditong silver na painted. Tapos dito naman pagdating na dito guys ay matte na plastic. Ayan, matte plastic material. Tapos dito is yung silver na aluminum. Tapos ito naman sa kanyang air filter or air box. Ayan, dito parang meron siyang butas dito guys. I think this one is ito yung parang sa kanyang air scoop. Ayan, dito pumapasok yung hangin. Tapos dumadaan doon sa kanyang air filter. So ito yung kanyang air box. Ayan, so ang ganda ng design. So punta naman tayo dito sa bandang likuran. Right. So ito ang kanyang shocks guys. Okay, yung shocks lang ng PCX guys is very simple. Ayan, so meron siyang dual shocks sa likuran. Same lang din nung previous models ng PCX. So ito ang kanyang rear tire and rear rims. Ang sukat ng mga rear rims and tires ng ating PCX guys ay 13 diameter. So same lang sila ng NMAX, 13 inches or diameter yung kanyang sukat ng rims. Ang likuran ng gulong naman guys ay meron siyang 130 by 70 13. So ang gulong na ginamit ng PCX guys ay IRC. Ayan. So dito naman tayo sa bandang likuran. Okay, kanyang rear fender. Ayan. So ito yung kanyang rear fender, napakalapad. And ito naman yung binago sa PCX guys, yung kanyang taillight. Ayan. So kung natatanda nyo guys, yung taillight ng PCX parang meron siyang nakalawit dito. But this one guys is pinasharp na nila yung design. Ayan. And of course, equip lahat ito ng LED. Alright, so ito naman yung kanyang grab bar. Ayan. So dito sa gitna guys is
made of plastic ABS material, but this one, ito, yan, plastic ABS material. Pero pagdating dito sa ilalim guys, itong itim, ito na po yung aluminum o yung matigas na hawakanan o grab bar. Okay, alright. So dito naman tayo sa bandang baba. Alright, so ito naman yung kanyang rear na brake, yung single piston caliper na Nissan. But yung rear brake ng PCX guys ay hindi siya ABS. The only ABS lang guys is yung front brakes niya. Pero pagdating dito sa likuran is hindi na siya ABS. Although powered by disc brakes yung kanyang rear brake, unlike ng dating PCX 150 na drum brake yung kanyang braking system sa likuran. But this one is disc brake na siya. So pagdating naman dito sa tambutso guys, ayan. So ito yung kanyang design. Ito yung heat guard. Tapos parang meron siyang silver na plastic material naman dito sa tip ng tambutso. Right? And then dito naman yung kanyang coolant, yung radiator, yung cooling system niya guys. Ayan, ito yung radiator, ito yung radiator cover. Ayan. So what I like sa radiator cover niya guys, itong plastic na to, ay yung design ng kanyang vents, no? Kasi habang nag-move forward yung motor, pumapasok agad yung kanyang hangin dito. Meron siyang aerodynamic na design. Right? So dito naman tayo sa bandang kilid. So same lang din dun sa kabila. Okay guys, so next naman guys ay ating iti-test ride naman itong ating PCX. Check natin yung kanyang mga brakes, ang kanyang handling, etc. etc. So sige. Right guys, so yan, we're going to test drive our new PCX 160 ABS. Ayan, so ito po yung kanyang riding position guys. Ito po tayo ngayon. Ayan, so ang maganda sa kanyang handlebar guys is naka-upright position tayo. Ang forma ng ating body guys ay talagang level na level, pa straight. So hindi tayo nakasubsob at hindi rin tayo masyadong atras. Okay, then ikot natin. Test natin yung kanyang brake sa harapan guys. Yung brake niya sa harapan guys ay ABS. Test natin. Yan, wow. Okay. Then next, subukan naman natin sa likuran. Wow, para ding ABS yung likuran guys ha. Galing hindi siya nag-i-skid. Wow, ganda, ganda. Ang ganda ng ng braking system sa likuran kasi since naka Nissan na po itong ating PCX 160 both kasi siya guys, ang kanyang etong brake master at saka yung kanyang caliper sa likuran ay Nissan, pati na rin sa harapan. So ngayon guys, test naman natin yung both brakes. Sasabay natin i-brake. Ayun. Wow, ang kapit guys hindi siya nag-i-skid. Makapit. Buwelo natin. Wow, ganda. Okay, wow. Wow. Ang ganda. Miss ako sa kanyang braking system guys I think it's very safe. Maganda to kapag yung nasa traffic tayo guys, so kaya naman sa mabilis ang takbo. Try natin hanggang mga 50
or 60. Tapos brake tayo. Ayun. And when it comes naman sa handling guys, ayan, madali siyang ano guys maneuver. Ayun o. Dahil nga siguro sa lapad ng kanyang handlebar guys, napakadali niyang maneuver. Ayan. So hindi siya gaanong malayo yung kanyang handlebar guys. Malapit lang siya. Para lang siyang ano guys, para ka lang nagda-drive ng click, Honda Click. Malapit yung kanyang handlebar, malapit siya sa iyo. Ayan o, tingnan nyo guys. Diba? Malapit. Hindi siya naka-stretch yung kanyang yung kamay mo. So hindi ka mahihirapan kapag lumiliko ka nito guys, katulad nito. Ayan o. Maganda, maganda guys. And yan, try nating iliko. Wow. Okay yung gulong. Try natin dito. Okay, nice. So ngayon, dito tayo sa kalsada. Na-amaze ako sa brake niya guys sa likuran. Para siyang ABS din. Although meron siyang slight difference lang talaga sa ABS. Pero hindi siya nag-i-skid. Supposedly kasi kapag hindi ka naka-ABS guys, tapos bigla mong binrake, usually mag-i-skid yun eh. Pero siya hindi hindi siya nag-skid. Maganda yung kanyang ginamit na brake. Etong Nissan. Kaya talagang hindi na dinagdagan ng ABS. Sa tingin ko lang guys, hindi na nilagyan ng ABS pa dun sa likuran kasi maganda na yung braking system niya. Hindi talaga siya ganun kumakapit agad-agad. At yung nilagyan lang nila is dito sa harapan. So yun talagang pinaka-importante. Yun yung talagang madalas tayong napapabrake itong sa harapan. At yun talaga yung dumudulas. Alright, so all in all guys, napakaganda ng ating review dito sa ating PCX 160 ABS. Ayan, maraming salamat po sa panonood guys. At sana po ay nag-enjoy kayo sa ating video. Abangan nyo po guys ang mga susunod na ating mga review sa ating YouTube channel guys. Thank you for watching. Have a nice day, ride safe, and see you on the next vlog.